Hello guys, nandito na naman ako at syempre good morning muna. Good morning muna rito. Ito guys naku, kaabangan natin sapagkat abangan natin mukhang maglalabas pa ng supplemental affidavit itong si RM Madriaga. At ito ang katuwa-tuwa at ang exciting doon guys sa paglalabas nito ni Ramil Madriaga ng kanyang supplemental affidavit. Hindi lang natin alam kung kailan pero sooner no. For sure lalabas yan. Mukhang may madadawit na isang senador. Na ang senador na ito, papangalanan sa affidavit na yon na mismo, nakita ni mismo ni Ramil pati ang mga sasakyan, ang mga bodyguard, nung one time na nag-pick up siya ng pera dito sa Pogo. Sa mga Chinese. Aba, personal niyang nakita ang senador na ito sa lugar na yon. Ang tanong, sino? Ang sagot, hintayin natin ang affidavit ni Ramil. Basta at least sinabi ko na sa inyo. Sabi ko sa inyo, hindi natin kailangan pangunahan. Okay? Pabayaan muna nating lumabas ang affidavit. Pero, ang isang senador na ito ay senador. At nangyari pag hindi ako nagkakamali, nangyari ang transaksyon na yon ay parteng Tarlac. Na nandun mismo yung isang senador. Kung sino ka mang senador ka, alam mo na ang sinasabi ko. Yung pumupunta at nakikipag-meeting sa mga opisyal ng Pogo, ng mga Chinese Kabahan ka na. Kabahan ka na. Naku po, pag lumabas na ang second affidavit, ang supplemental affidavit nitong si RM, medyo syempre, hindi pa kailangan ngayon dahil inaayos pa ng ombudsman. Pero lalabas at lalabas yan. Okay? Speaking of ombudsman, eto, naku po, itong si Binibining Baklang Hari, kabahan na naman ang bago. Hindi lang pala land grabbing ang binubuhay ngayon na kasong nakasampa, nakabinbin sa ombudsman Hindi lang kasong land grabbing ang binubuhay ngayon ni ombudsman labang kay Binibining Baklang Hari. Ako po Rudy, may torture pala. May torture palang naganap sa pinsan nitong si Ramil Madriaga. No, nakasama niya ring nakakulong ngayon. May torture palang nangyari. At ito ay nakasampa sa ombudsman at tinulugan nitong si Martires. So ngayon, abangan natin. Mukhang gumaganda ang kwento. Sabi ko sa inyo, masaya ang 2026. Oy, pero 50 na. Ano kaya ang mangyayari? Wala pang inilalabas ang Sandigang Bayan ng mga warrant Akinsi na ngayon. So malay mo naman, baka ngayong hindi, alanganin kasi Sabado diyan no. So baka Lunes, tingnan natin kung kailan maglalabas dahil naghihintay tayo pare-pareho ng warrant ng mga senador. At kung sino pa ba. No? Dahil syempre hindi tayo nakukontento na mga district engineer lang ang nakakulong. Dapat may mangulungan. Anyway, bigyan natin ng pagkakataon hanggang katapusan kasi hindi naman ombudsman ang naglalabas ng ng mga warrant na yan. Ang naglalabas ng warrant na yan ay syempre ang Sandigang Bayan. So, abangan na lang natin. Sa mahalaga, nasampahan na ng kaso. So, warrant na lang hinihintay. Okay? So, yun lang. So, kaabang-abang ito si Binibining Baklang Hari. Wala pa tayong balita. Wala pa tayong balita. Kung ano na nangyayari sa Dahig, di ba? Tanggap ba yung asylum niya o ano baga? Fake news po yung yung hinuli na siya. Huwag po kayo magpapaniwala ron. Hindi po siya inuhuli pa si Binibining Baklang Hari. Sa lukuyang nandun pa lang siya, kaya lang talagang ang galaw niya talagang kontrolado na, no? So, naghihintay na lang talaga yon pag hindi pinayagan ng the Netherlands talaga na siya ay makakuha ng asylum sa the Netherlands, hindi naman siya makabiyahe ng Vienna, ang masasabi natin sa kanya ay, naku po, Rudy! Uwi yan, okay? Yun na. Kung umuwi man siya ng 2026, okay lang yan. At least, sagad-sagad ng kaligayahan natin sa 2026. Di ba ka? Yun lang. Sa mga bobong didilis yan, mga pukinangin nyo, ang tatay nyo'y karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad, sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!